Sa malawak na tanawin ng pelikulang Pilipino, iilang pangalan lamang ang nagniningning na may kasinlakas at katatagan ng kay Eduardo Verges Garcia, na mas kinilala ng sambayanan bilang si Eddie Garcia o ang iginagalang na Manoy. Siya ay isang haligi ng industriya, isang premyadong aktor, mahusay na direktor, at dedikadong producer na ang karera ay sumaklaw sa 7 dekada. Sa kanyang pangalan ay nakakabit ang halos 700 proyekto sa pelikula at telebisyon, isang testamento sa kanyang walang kapantay na talento at profesionalismo. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahang bigyang buhay ang halos lahat ng uri ng karakter, mula sa kinatatakutang kontrabida, sa nakakatawang komedyante, sa madamdaming bida, hanggang sa matapang na action star, at maging sa mga mapangahas na papel. Kinilala siya ng maraming kritiko at manonood bilang ang pinakadakilang aktor na Pilipino sa lahat ng panahon. Ang kanyang buhay at sining ay isang salaysay ng dedikasyon, disiplina, at di matatawarang pagmamahal sa kanyang larangan. Mga unang taon at salik ng pagkatao, ang mga ugat ng pamilyang Garcia ay nagmula sa lahing Espanyol. Ang kanyang lolo, isang kapitan sa hukbong sandatahan ng Espanya, ay dumating sa Pilipinas noong 1870. Dito niya nakilala at pinakasalan ang isang babaeng taga Pampanga, at kalaunay nagpasya silang manirahan sa Naga, Camarines Sur. Sa lupaing ito sa Bicol, lumaki si Eddie, kasama ang kanyang 4 na kapatid na sina Mila, Efren, Menchu, at Santiago. Pinalaki sila ng kanilang lolo at lola sa isang bukirin, isang kapaligirang humubog sa kanyang simpleng pananaw sa buhay, sa kabila ng karangyaan na kanyang makakamit sa hinaharap. Ang kanyang formal na edukasyon ay nagsimula sa Sorsogon Elementary School. Nang lumaon, lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila, kung saan niya ipinagpatuloy at tinapos ang kanyang high school sa prestihiyosong San Beda College. Dito rin siya nagsimulang kumuha ng kursong psychology sa kolehiyo na kanyang pinag-aralan sa loob ng 3 taon bago tuluyang huminto. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang degree, ang kanyang pag-unawa sa sikolohiya ng tao ay naging isang mahalagang kasangkapan sa kanyang magiging karera sa pag-arte, na nagbigay daan sa kanya upang suriin at bigyang lalim ang bawat karakter na kanyang ginampanan. Serbisyo militar, isang di inaasahang paghahanda. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang bagong kabanata ang nagbukas para kay Eddie Garcia. Sumali siya sa Philippine Scouts, isang unit ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, at nagsilbi bilang isang military policeman sa Okinawa, Japan. Ang karanasang ito ay nagtanim sa kanya ng bakal na disiplina, katatagan, at paggalang sa oras. Mga katangiang dadalhin niya sa magulo, ngunit naka-schedule na mundo ng showbiz. Nang matapos ang kanyang enlistment, inalok siya ng kanyang commanding officer ng pagkakataong muling magpalista para sa isa pang tungkulin sa ibang bansa. Ito ay isang pagkakataon para sa isang matatag na karera, ngunit isang kaibigan ang nagbigay sa kanya ng ibang mungkahi: subukan ang pag-arte. Sa isang mahalagang sangandaan ng kanyang buhay, tinanggihan ni Garcia ang alok na militar at pinili ang isang landas na puno ng kawalang katiyakan, ngunit may pangako ng sining. Ito ang desisyong magtatakda ng kanyang kapalaran at magbabago sa mukha ng pelikulang Pilipino. Pagsilang ng isang bituin, ang kontrabida, at ang mga parangal. Noong 1949, lakas loob na nag-audisyon si Eddie Garcia sa ilalim ng tanyag na direktor na si Manuel Conde. Sa kabutihang palad, agad siyang napili para sa kanyang kauna-unahang papel sa pelikulang Siete Infantes de Lara. Ito ang naging panimula ng kanyang paglalakbay sa industriya. Matapos ang ilang pelikula sa LVN Pictures, lumipat siya sa Sampaguita Pictures, isa sa mga dambuhalang estudyo noong panahong iyon. Sa Sampaguita Pictures, unti-unting nahubog ang kanyang imahe bilang isa sa mga pinaka-epektibong kontrabida
sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dala ng kanyang matikas na tindig at mga tampok na katangiang Hispaniko, si Garcia ay madalas na napupunta sa mga papel ng kontrabida. Ngunit hindi lamang ang kanyang pisikal na anyo ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Ito ay ang kanyang husay sa pag-arte. Naging napaka-epektibo niya sa kanyang mga pagganap na umani siya ng papuri mula sa mga kritiko habang kinasusuklaman naman ng mga manonood. Para kay Garcia, ang galit ng manonood ay sukatan ng kanyang tagumpay. Ayon sa kanya, kung nagagalit ang mga tao sa kanyang karakter, nangangahulugan lamang ito na naging matagumpay ang kanyang pagganap. Ang kanyang kahusayan ay hindi nagtagal na kinilala ng mga institusyong nagbibigay parangal. Mula 1957 hanggang 1959, nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay. Tatlong sunod-sunod na panalo bilang Best Supporting Actor mula sa FAMAS, Filipino Academy of Movie Arts and Sciences. Awards para sa mga pelikulang Taga sa Bato, 1957. Kondenado, 1958. At Tanikalang Apoy, 1959. Hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-iisang aktor na nakagawa nito sa kasaysayan ng FAMAS, isang patunay sa kanyang pangingibabaw sa larangan sa mga unang taon pa lamang ng kanyang karera. Ang sining ng direksyon sa likod ng kamera. Matapos ang 12 taon ng matagumpay na pag-arte, handa na si Eddie Garcia na harapin ang isang bagong hamon, ang pangarap na matagal na niyang itinatangi bago pa man siya pumasok sa showbiz, ang pagiging isang direktor. Ayon sa kanya, itinakda niya sa kanyang sarili ang isang layunin na makapagdirehe ng pelikula sa loob ng 15 taon. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at mabilis na pagkatuto, nakamit niya ito sa loob lamang ng 12 taon. Ang kanyang unang pelikulang idinirehe ay ang Karugtong ng Kahapon noong 1961. Sinundan ito ng iba pang mga proyekto, kabilang ang Historia de Amor noong 1963. Noong 1969, nakamit niya ang kanyang unang FAMAS Best Director Award para sa pelikulang Pinagbuklod ng Langit, isang biopic tungkol sa buhay ng dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng kanyang pamilya. Ipinakita nito na ang kanyang talento ay hindi limitado sa harap ng kamera. Mayroon din siyang matalas na mata at malikhaing isip sa likod nito. Profesionalismo, versatilidad, at ang ginintuang panahon habang nagpapatuloy sa pagdidirehe. Hindi tinalikuran ni Eddie Garcia ang pag-arte. Sa bawat proyektong kanyang ginagawa, bilang aktor man o direktor, kinilala siya bilang isang artistic genius at work. Ang kanyang pangunahing layunin ay palaging makamit ang perpektong resulta. Maging sa pag-arte o pagdidirehe, masusi niyang pinag-aaralan ng bawat detalye. Nagsasaliksik siya tungkol sa pinagbulan ng kanyang mga karakter. Pinag-aaralan ang kanilang mga kilos at hinahanap ang tamang paraan ng pagpapahayag. Ang kanyang profesionalismo ay naging alamat sa industriya. Siya ang tipo ng artista na laging pinakaunang dumarating sa set. Bilang direktor, hindi siya ang tipikal na nakaupo lamang. Palagi siyang abala. Tinitiyak na ang bawat eksena ay perpekto. Kinilala siya sa pagiging istrikto, ngunit patas at profesional sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, matagumpay niyang binasag ang pagkakakulong sa mga papel na kontrabida. Ipinamalas niya ang kanyang pambihirang versatilidad sa pagganap sa iba't ibang genre, drama, comedy, action, at maging sa mga kontrobersyal na bomba films na naging popular noong dekada 70. Noong dekada 70 hanggang sa unang bahagi ng dekada 80, isang panahon na tinaguriang pangalawang ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, si Eddie Garcia ay naging isa sa mga pinakamahalagang figura. Nakipagtulungan siya sa mga pinakamahusay na direktor ng bansa, kabilang si Lino Broca,
para sa pelikulang Tubog sa Ginto, 1971, kung saan gumanap siya bilang isang closeted gay. Nanalo siya ng kanyang unang FAMAS Best Actor Award. Kabilang din siya sa mga di malilimutang pelikula tulad ng Tinimbang Ka, Ngunit Kulang, 1974, Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, 1976, at Miguelito, Ang Batang Rebelde, 1985. Kasabay ng kanyang mga tagumpay bilang aktor, patuloy siyang umani ng pagkilala bilang direktor. Ang kanyang pelikulang Atsay, 1978, na pinagbidahan ng superstar na si Nora Honor, ay nanalo ng Best Picture sa Metro Manila Film Festival. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakalikom siya ng 43 panalo, 38 nominasyon mula sa iba't ibang institusyon, isang testamento sa kanyang natatanging talento at kontribusyon sa sining. Isang institusyon. Ang huling mga taon, nang magsimulang humina ang produksyon ng pelikula sa Pilipinas, walang hirap na lumipat si Eddie Garcia sa telebisyon, kung saan ipinagpatuloy niya ang pag-arte at paminsan-minsang pagdidirehe. Nanatili siyang aktibo sa industriya hanggang sa kanyang katandaan. Sa edad na 80, regular pa rin siyang napapanood sa mga serye sa telebisyon. Para sa kanya, ang salitang retiro ay wala sa kanyang bokabularyo. Sa labas ng showbiz, pinanatili niyang pribado ang kanyang personal na buhay, malayo sa ingay at intriga. Siya ay dating ikinasal kay Lucila Sancover at nagkaroon sila ng 3 anak, sina Eduardo, Eddie Boy, Jr., Erwin, at Elizabeth. Isang malaking trahedya ang dumating sa kanyang buhay nang ang kanyang anak na si Eddie Boy ay pumanaw sa edad na 22 dahil sa isang aksidente sa motorsiklo. Matapos ang kanyang kasal, nagkaroon siya ng isang pangmatagalang relasyon kay Lilibeth Romero na kanyang nakasama sa isang domestic partnership sa loob ng 33 taon. Ayon kay Eddie, ang kanyang mga pangarap noong bata pa ay maging isang sundalo o isang abogado. Ang pag-aartista, para sa kanya, ay isang trabaho na kanyang minahal at ginampanan ng buong husay. Maliban sa pag-arte, ang kanyang paboritong libangan ay target shooting, isang kasanayang nahasa noong siya ay nasa serbisyo militar. Naging bahagi rin siya ng politika ng ikampanya niya, ang Ako Bicol Party List. Pinanatili niya ang isang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, pag-inom ng mga bitamina at tamang pagkain, kung saan mas pinipili niya ang isda at gulay kaysa karne. Sa kabila ng kanyang edad, nanatili siyang aktibo at malakas. Ang trahedya at pamamaalam noong Hunyo 8, 2019, isang malagim na aksidente ang naganap na yumanig sa buong industriya. Habang nasa lokasyon ng shooting para sa seryeng pantelebisyon na Rosang Agimat ng GMA Network, natisod si Eddie Garcia sa isang nakalatag na cable wire. Dahil dito, siya ay bumagsak at tumama ang kanyang ulo sa semento na nagresulta sa kanyang agarang pagkawala ng malay. Ang mga sumunod na pangyayari ay naglantad sa isang nakababahalang katotohanan. Walang nakahandang medical team o ambulansya sa set. Ang walang malay na aktor ay binuhat lamang ng mga tao sa lokasyon at isinakay sa isang taxi upang dalhin sa Mary Johnston Hospital sa Tondo. Kinabukasan, inilipat siya sa Intensive Care Unit, ICU, ng Makati Medical Center. Ang mga unang ulat ay nagsabing inatake sa puso si Garcia, ngunit kalaunan ay nilinaw na siya ay nagtamo ng matinding pinsala sa leeg at cervical fracture. Ang pinsalang ito ang naging sanhi ng kanyang comatose state. Makalipas ang ilang araw, pumayag ang kanyang pamilya na ilagay siya sa Do Not Resuscitate, DNR status. Noong Hunyo 11, naitala na napakaliit na lamang ng aktibidad sa kanyang utak at umaasa na lamang siya sa isang ventilator upang makahinga. Kinabukasan, noong Hunyo 20, 2019, pumanaw si Eddie Garcia sa edad na 70.
Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malawakang pagluluksa. Ang kanyang mga tagahanga, katrabaho, kaibigan, at pamilya ay dumagsa sa Heritage Memorial Park sa Taguig upang magbigay ng huling paggalang. Sinunod ng kanyang pamilya ang kanyang huling habilin. Siya ay i-cremate at ang kanyang mga abo ay ilagak sa isang urn na may disenyo ng sanga ng oliba. Ang legasya at ang batas Eddie Garcia, ang aksidenteng humantong sa pagkamatay ni Eddie Garcia ay naging isang malaking issue na nagbukas sa mata ng marami tungkol sa kalagayan ng kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang kawalan ng sapat na medical support sa set ay nag-udyok ng panawagan para sa pagbabago. Bilang pagkilala sa aktor at upang maiwasan ang katulad na trahedya, ang kanyang stepson, si House of Representatives member Michael Romero, ay naghain ng isang panukalang batas na ipinangalan sa kanya. Ang Eddie Garcia Act ay naglalayong magtakda ng mga pamantayan para sa ligtas, malusog na working conditions para sa lahat ng manggagawa sa industriya ng entertainment. Ang buhay ni Eddie Garcia ay isang epikong salaysay ng sining, disiplina, at dedikasyon. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan, ngunit ang kanyang pamana ay mananatiling buhay. Siya ay isang tunay na inspirasyon, isang institusyon na ang kontribusyon ay nakaukit na sa kasaysayan ng kulturang Pilipino. Ang kanyang legasiya ay hindi lamang matatagpuan sa daan-daang pelikula at palabas sa telebisyon na kanyang pinagbidahan at idinirehe, kundi pati na rin sa mga pagbabagong isinulong ng kanyang hindi inaasahang pagpanaw. Isang huling pagganap na naglalayong protektahan ang mga susunod na henerasyon ng mga alagad ng sine.